So isa to sa mga sinisilip-silip natin dito lagi guys. So hindi siya basta-basta nababasag. Ganda rin ng panel nyo. Hindi tayo basta-basta makapaso dito. Talagang pang enduro, pang trail. Talagang mapapalaban tayo dito kung sakali man. So ang tanong dyan, kaya ba to ng 5.4? At ang price niya guys, mga ka-true friend, nandito nga ulit tayo sa Motor Trade Honda Flagship Store dito sa may Makati. At mag-update lang tayo rito guys na isa sa mga tinitignan ko motorsiklo rito. Ito yung CRF 150L. So isa to sa mga sinisilip-silip natin dito lagi guys. Ayan, so check natin yung itsura niya. So meron siyang tatlong kulay. Meron tayong white na meron black and then red. Tapos meron pa tayo dun na red and black. Mamaya ikutan natin guys. Yung kanyang headlight makikita natin dito guys. Naka halogen bulb and then signal light natin naka bulb type pa rin tayo. Plastic ng tapalodo natin dito malambot. So hindi siya basta-basta nababasa. And then yung gulong natin dito guys, IRC yung brand niya. Ang sukat ng gulong natin dito is 2.75 to 21. Tapos yung spike ng gulong natin dito, ayan oh, ganda. And then wavy disc tayo sa harapan. Angas nito, matikas to at mataas yung gulong natin dito. Ganda rin ng panel nyo, kaya maliit lang siya and then may button dito. So yun, meron pang tatak na CRF 150L. And then yung ignition natin ito. So paliting naman sa kanyang manibela, ito medyo maliit lang yung hawakan niya para madaling hawakan. And high beam, low beam, horn, left and right signal. Ito yung manibela. Ayan, magandang klase yung bakal. And then ito yung kill switch and then start button. Ayan, pag tinignan natin dito guys, malapad din, kitang-kita yung nasa likod natin. So yung ganda ng grip nito guys, makapit. And then yung ating tangke, lagay ng gasolina, ito. Ayan, nabubuksan siya dyan, sinususian and then lalagyan natin ng gasolina. Ang itsura ng kanyang fairings, ayan. Ganda oh. Kuhaan natin, pulang-pula. Ayan, pahaba siyang ganon. Sa likod naman, eto yung taillight natin. Naka-bulb type pa rin. Ganon din sa signal light. Lagay ng ating plaka. Tapos yung ating tambucho. Ito sa part na to, may cover dito na plastic. May cover pa dito. So pag umupo tayo dito or meron tayong OBR, hindi siya basta-basta mapapasok. Ito yung itsura ng kanyang makina. Ayan, so may cover yung rito yung part na to kasi yung paa natin diba nandito yung legs, so hindi tayo basta-basta mapapasok dito sa area na to kasi may cover siya. So ito yung ating makina oh. Siyempre may tatak na Honda yan. Then may kickstart tayo dyan. Tapos brake. And then tapakan ng paa natin. Ayan, meron siyang rubber and natutupi siyang ganon. Para in case na halimbawa matutumba ka, tutupi lang siya. So hindi siya babalik ko or mababali. And then yung ating swing arm, ayan guys, napakaganda, matibay, magandang klase. Yung shock natin ay nasa gitna oh, mono shock tayo doon. Ito yung ilalim. So I think na-adjust pa siya rito sa may bandang ilalim eh. Naka-disc brake yan sa likod, wavy disc, ignition caliper tayo. Yung sukat ng gulong natin sa likuran ay 4.10 to 18. IRC pa rin yung tatak natin. Ganda ng kulay ng rim niya, color black. Then yung kanyang gulong ay yung itsuro. Talagang pang enduro, pang trail. At yung ilalim, ganda itsura ng ilalim nyo. Oh, taas diba? Check naman natin itong sa kabilang side guys. Ito yung makikita natin. Ayan yung kadena natin. Ito yung trip ko guys, kasi gusto kong ilagay dito yung DID drive chain. So para mas matesting natin siya no. Saka medyo adventurous kasi itong motorsiklo na to eh. Talagang mapapalaban tayo dito kung sakali man. Side stand pala guys. At makikita nga natin dito guys, wala siyang center stand. Ito yung tapakan natin, ganoon din. Meron siyang rubber and then yung ating shifter. And then meron pa tayong susian dito, siguro para sa compartment tong part na to. Ayan ang itsura nila guys oh. Red, white, black and white na may combination ng orange. At ang ganda rin ng kanyang suspension guys, inverted na yung kanyang suspension. And then may cover dito. Gandang-ganda talaga ako dito sa area na to. Angas no. And then check pa natin yung isang kulay doon, tara. Ito naman yung isang itsura niya, yung color black. Parang mas maangas yung kulay nito no. Ayan, CRF 150. So ganda ng pagkaka-decals nila rito. So ang tanong dyan, kaya ba ito ng 5.4? So malalaman natin yan guys. Pero tingin ko abot naman, so medyo tiptoe lang siguro ng konti kung sasakyan natin to. So yun, para pa sa iba pang specs nito, ito guys, bigyan ko kayo ng walk around. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway
climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okay guys, check natin guys kung kaya ng height natin na 5'4", itong CRF 150L. Tara. So yun nga guys, nakita nyo yung ating seat height test sa height natin na 5'4". Talaga namang tiptoe tayo. Pero kapag hawak na natin yung motor, napakagaan lang niya kahit na medyo mataas siya, no? So yun, nakatingkayad tayo ng konti, but still, kayang-kaya naman natin dalhin. At ang price niya guys, 145,550 pesos, 5,800 yung ating monthly at 25,000 naman yung down payment. So yun na nga mga ka-true friend, nakita nyo na nga yung ating updated prices dito sa may CRF 150L. So maraming salamat sa lahat ng sumama sa ating biyahe ngayong araw. Ride safe po tayo lagi, and God bless. Let's go! Go.